ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Wish ko lang. Magandang hapon po mga kapuso. Lahat naman tayo alam natin na mas madaling makisabay sa agos ng tubig kaysa sa kontrahin ito. Kaya ang mga taong ginagawa ang mga nais nilang gawin at pinaninindigan ang kanilang mga paniniwala ay matatawag na matapang. 40 years old na si Marilyn, ngunit hanggang ngayon ay mahilig pa rin siya sa laruan. Nagsimula raw ang pangongolekta niya ng mga ito 25 years na ang nakalilipas. Ilang daang libong laruan daw ang nagsisiksikan sa kanyang bahay. Ngunit dahil sa hirap ng buhay, nanganganib ang kanyang koleksyon at baka humantong na ibenta ang mga ito. Pero bago mangyari yon, hiling niya'y mahirang bilang nilalang na may pinakamaraming laruan sa buong mundo. Makapasok kaya sa talaan si Marilyn? Bigla-biglang naging internet sensation ang fashion blogger na si Aaron Castro. Hilig kasi ng teenager ang pumorma dahil ito raw ang paraan para ihayag niya ang kanyang individualidad. Nag-trending pa nga ang hashtag Team Aaron sa Twitter. Ngayong narinig at nakilala na sa cyberworld si Aaron, wish naman daw niya na makilala ang idolo niyang stylist na si Liz Uy. Magtagpo kaya ang landas ng batang fashionista at ng popular na stylista? Tunghayan po natin ang kwento ng dalawang matatapang na tao ngayong hapon dito sa Wish Ko Lang. Isang pangkaraniwang may bahay na may di pangkaraniwang hilig si Marilyn. At ito ay ang mga kolekta ng mga laruan. Mula sa maliit na manika na una niyang naging laruan, ngayon libo-libo na raw ang bilang ng mga ito. Marami man ang hindi nakakaintindi sa kanyang kakaibang libangan. Para kay Marilyn, ang kanyang mga laruan ay tumatayong kaibigan, sandigan, at kapag nagigipit ay kanya ring napagkakakitaan. Friend, gising na. Wala na si Amo. Good morning, friend. Ang ganda ng umaga, no? Teka, alam mo, matagal ko nang gustong itanong sa'yo to eh. Bakit ba parati ka na lang good mood, ha? Parang wala kang iniisip na problema, ha? Friend naman, paano naman ako hindi good mood parati? Unang-una, isa akong laruan. Love na love ako ng mga bata. Pangalawa, kahit hindi na chikiting si Amo, tignan mo naman, alagang-alaga pa rin na tayo. Alam mo, may punto ka, friend eh. Swerte nga tayo kay Amo. Hoy, tama ng emote. May paparating na tao. Ha? Hello. Kapasok ka. Pakita ko sa iyo yung ang aking mga collections, medyo nakakalat. Yun. Ito yung ko, Hello Kitty ko na punong-puno na. Siguro hindi na sila nakakahinga. Yun. Kasi ito yung aking favorite na sa collection. Pinaka number 1 ko to. Kasi mga regalo to. Yan. Tapos dito, ito yung Mickey Mouse na medyo nakatali na kasi medyo dudumi na ng gusto kapag matagal na siyang nakalabas. Ito yung pinakaunang-unang-una. Siya yung pinakaunang-unang laruan ko. Naging laruan ko na mahal na mahal ko. Siya si Marlene, 40 taong gulang at isang ganap na ina at asawa. Pero sa kabila ng kanyang edad at katayuan, ang pagkahilig niya sa mga laruan ay hindi nawala o nabawasan man lang. Ni Tiger, nung bata ako is hindi pa uso ganun kauso yung doll, diba? Yung mga manika. Pero meron pa rin ako natitira. Nung time na yon, parang mga tita ko nagregalo. Tapos parang ako yung wala nun. Pero may regalo din ako, pero doon sa laruan wala. Kumbaga pare-pare silang mga babae kong pinsan. Pare-pare sila. Ako yung walang ganun. Parang ako lang yung wala. Ganun. Tapos, nung nagkaroon ako ng laruan, parang isa-isa ko siya iniipon sa loob ng aparador ko. Ayoko may nakakakitang
meron akong laruan. Imbis na nga raw makipaglaro sa mga kapwa niya bata noon, mas madalas kasama ni Marlene ang kanyang mga laruan. Sa piling nila, nakabuo siya ng sariling mundo kung saan natagpuan niya ang kaligayahan ng isang musmos. Kung family kami, natira ako sa lola ko, which is napakaigpit. Maririnig ako mga kamag-anak ko. Yan, maigpit. So, bawal makipagkaibigan. Bahay lang, bahay-aral. Dito nagsimulang padamihin ni Marilyn ang mga laruang itinuring na niyang mga kaibigan. Kahit anong laruan daw na kanyang binili o kaya'y natanggap bilang regalo, diretso raw agad sa espesyal na lugar kung saan sama-sama silang nakadisplay. Kalaunan, hindi na lamang mga bagong laruan ang kinokolekta ni Marilyn. Linggo-linggo, binibisita niya ang bahay ng kanyang mga tsuhi na mga ngalakal. Yak daw kasing may napulot ang mga ito na mga lumang laruan sa kanilang pag-iikot-ikot. Kaya ang koleksyon ni Marilyn, lumaki ng lumaki. Tumataas yung self-esteem ko habang dumadami sila. Parang mas naniniwala ako, eto ko eh. Hindi ako pwedeng mainggit sa iba. Kasi meron ako sila. Hindi ako pwedeng mainggit sa iba. Hindi ako naiinggit sa mga babaeng nagpapaparlor. Hindi ako naiinggit sa iba. Kasi meron ako nito. Ewan ko kung anong tawag doon, pero alam ko self-esteem yung tumataas sa akin eh. Nakakapag-usap ako kahit kanino. Alam ko meron ako eh. Pero hindi matutumbasan ang naging relasyon ni Marlene sa kanyang mga barkadang laruan. Buhay namin. Buhay namin. Kasi madalas nila kami sinusurvive. Tapos yung pinagpaghirapan ng mga chewing ko, pangangalakal, saka yung hirap ko. Kasi hindi lahat sila bago. Almost sa kanila ay second hand. Na minsan talagang ang dumi-dumi, dahil collections mo, ang dumi-dumi, pipilitin mo tanggalin yung mancha. Saka yung hirap ko, yung labor ko na tiniis eh. Kasi hindi ganun kadali maglinis ng maliit. Kasi kahit di siya nakatago siya sa plastic, dumudumi. Minsan parang sabi ko, parang nonsense kasi ulit-ulit ako na ginagawa ko. Taon-taon nililinis ko, taon-taon naglalaba ko. Kasi nadidisgrasya, yung mga ipis ba, sa kadaga. Pag nagkabutas, laba ka na naman, parang paulit-ulit. Kahit nang magkaroon na ng sariling pamilya, sa mga laruan kinukuha ni Marilyn ang pantustos sa pangangailangan ng mga anak. Wala kasing regular na trabaho ang kanyang asawa, pero sinisigurado ni Marilyn na yung mga laruang may kapareho lang ang kanyang binebenta. Kapag nagigibig kami, nagkasakit anak mo, yung tinatago mo, mapipilit ako ibenta. Laging ganun yung nagiging routine ng elections. Tapos, pagka naman mawawala yun, hindi babalik. Sigurado ko ibabalik. Pero habang lumalaki ang mga anak ni Marilyn, mas lalo raw naobliga ang buong mag-anak na maghigpit ng sinturon dahil na rin sa hirap ng buhay. At kahit saan man daw niya ilingon ang sarili para maghanap ng solusyon sa kanilang problema, laging nauuwi ito sa pagbebenta ng kanyang pinakaiingatang koleksyon. Mahirap ilagululan kasi ito yung treasure namin. Parang ang hirap niyang ibenta. Kasi andito na to, kumbaga parang isang step na lang, parang andun na, makukuha na namin yung pangarap namin. Wala akong kotse, wala akong kahit ano, wala akong magandang bahay. Pero ito lang ang meron ako. Parang ngayon lang ako nagkukwento, kasi hindi ako nagkukwento talaga. Ayoko. Kasi yun yung parang, yun yung self-esteem ko eh. Wish ko lang sa aming pagbabalik. Friend, nabaltaan mo na ba? Binibenta na raw ni Amo yung iba sa mga kasamahan natin. At mamaya, Hello, ako po si Liz Uy. Abangan niyo po ngayong Sabado sa Wish Ko Lang.